Heto na, 2 flash bomb sumabog sa tahanan ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu. Ano ang nangyari? At Putin naglabas ng ultimatum sa leader ng NATO. Ano ang ibig sabihin nito? At Donald Trump at Elon Musk, maaring mabuwag dahil sa issue ng China. Ano ang magiging epekto ng kontrobersyang ito? Pinakamamahal na sandata ni Putin, durog na. Dahang dolyar air defense system ng Russia, sinira ng Ukraine. Paano ito nangyari? Isang nakakagulat na insidente ang naganap sa Israel nitong Sabado, kung saan 2 flash bomb ang sumabog sa tahanan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Caesarea, isang bayan sa hilagang bahagi ng Israel. Pero bago tayo magtaka kung anong nangyari, good news at wala namang nasaktan sa pamilya ni Netanyahu at walang pinsala sa bahay. Ngunit, hindi lang basta-basta ang mga flash bomb na ito. Ito ay isang malinaw na senyales ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kung titignan natin ang mga nakaraang kaganapan, makikita natin na hindi ito ang unang banta sa buhay ni Netanyahu. Noong Oktubre 19, isang drone strike ang tumama sa kanyang bahay at sinisi ni Netanyahu ang Hezbollah sa pagtatangkang pagpatay sa kanya at sa kanyang asawa. Inako rin ng Hezbollah ang drone strike na iyon, kaya naman nagpatuloy ang masalimuot na labanan sa pagitan ng 2 panig. Ngunit anong ibig sabihin ng flash bomb? Hindi ito malalaking bomba na kayang magdulot ng malawakang pinsala. Ang flash bomb ay isang maliit na pampasabog na karaniwang ginagamit upang magdulot ng kalituhan o disorientation sa kalaban, isang uri ng babala na parang sinasabi, "Nandyan kami at handa kaming magsimula ng laban." Ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, ang insidenteng ito ay lumampas na sa lahat ng red lines. Kung titingnan natin ito, ibig sabihin nito ay may mga hangganan o limitasyon na hindi dapat nilalampasan at sa pagkakataong ito, hindi na tinanggap ng Israel ang ganitong uri ng banta. Para kay Netanyahu, isang leader na laging nasa panganib dahil sa mga puwersang tulad ng Iran at Hezbollah, hindi na dapat dagdagan pa ang mga banta mula sa loob ng kanyang bansa. Sinabi rin ni Security Minister Itamar Ben-Gvir na ang flash bomb attack na ito ay isang act of incitement, isang uri ng pagpapataas ng tensyon na nagiging dahilan ng mga karagdagang panganib. Ipinapakita nito na ang mga puwersa ng Hezbollah ay patuloy na magsisilbing banta, dagdag niya. Habang ang mga flash bomb ay parang maliit na mensahe lang, hindi natin pwedeng gawing biro ang mga ganitong insidente. Kasama na sa mas malaking hakbang na naganap simula noong Setyembre, tulad ng mga airstrikes ng Israel sa Hezbollah at pag-deploy ng mga ground troops sa Lebanon. Sa mga ganitong panahon, madalas nagiging simbolo ng mas malaking labanan ang mga maliit na hakbang. Isang nakakabahalang pangyayari naman ang naganap sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at German Chancellor Olaf Scholz, kung saan inihayag ni Putin na ang anumang negosasyon para tapusin ang digmaang kanyang sinimulan ay kailangang tanggapin ng mga bagong territorial realities ng Russia. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng territorial realities na ito? Masyado bang malaki ang papel ng teritoryo sa kasalukuyang hidwaan o baka naman ginagamit lang ito ni Putin bilang isang paraan para magtulak ng kasunduan na pabor sa Russia? Sa kauna-unahang tawag nila simula noong Disyembre 2022, inulit ni Putin ang kanyang pananaw na ang kasalukuyang krisis ay dulot ng matagal na agresibong pulisiya ng NATO na naglalayong magtayo ng anti-Russian bridgehead sa teritoryo ng Ukraine. Ibig sabihin, ayon kay Putin, ang paggalaw ng NATO at mga kanluraning bansa ang nag-udyok sa tensyon na ito. Mukhang may pananaw din si Putin na hindi pinapansin ang mga interes ng Russia, lalo na sa usapin ng seguridad at ang mga karapatan ng mga Russian-speaking na residente sa mga rehiyon ng Ukraine. Ang tanong, bakit nga ba binanggit ni Putin ang mga isyung ito ngayon? May ibig bang sabihin ito para sa mga susunod na hakbang sa digmaan? Ano kaya ang layunin ng mga ganitong pahayag? Samantalang si Scholz na nahaharap din sa mga isyu sa loob ng kanyang bansa dahil sa paparating na halalan sa Pebrero, ay nagpahayag ng opinyon
laban sa war of aggression ng Russia laban sa Ukraine. Tinututulan niya ang mga aksyon ni Putin at tinuligsa ang patuloy na digmaan. Sa kabilang banda, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay nagsabi na ang tawag na ito ay maaaring magbukas ng isang Pandora's box at magbigay ng pagkakataon kay Putin na maluwagan ang kanyang internasyonal na isolation. Ayon kay Zelensky, mas mahalaga pa ang mga konkretong hakbang at hindi lang puro pag-uusap, habang ang Ukrainian Foreign Ministry naman ay nagbigay ng pahayag na nagsasabing matagal nang ginagamit ni Putin ang mahahabang pag-uusap para makamit ang kanyang interes. Sa huling pag-uusap naman ni Donald Trump at Elon Musk, tila mas mahigpit pa ang pagkakaisa ng dalawa. Si Musk, ang CEO ng Tesla at SpaceX, ay malapit na kaalyado ni Trump at itinalaga na pangulo ng bagong Department of Government Efficiency, isang hakbang na maaaring makaimpluwensya sa kanyang posisyon sa gabinete. Ngunit may isyu na maaaring makapagpapawi sa kanilang pagkakaibigan, ito ay ang relasyon ni Musk sa China. Napakalaking negosyo ni Musk sa China. Ang kanyang kumpanya, Tesla, ay may gigafactory sa Shanghai, kung saan ginagawa ang mga sasakyan hindi lang para sa merkado sa China, kundi pati na rin sa Australasia. Noong 2022, nag-ambag ang China ng 22.5% sa kabuang kita ng Tesla na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng kumpanya sa bansa. Pero habang si Trump ay galit na galit sa China at nagbanta ng mataas na taripa sa kanilang mga kalakal, tila hindi si Musk sumasang-ayon dito. Mas pinili ni Musk na huwag direktang kritikahin ang pamahalaang Chinese at makipagtulungan dito. Nang utusan siya ng China na gumawa ng pagbabago sa kanilang mga sasakyan noong 2020, sumunod agad si Musk sa kanilang utos. Ang pag-uugali na ito ay naiiba sa kanyang pag-aalburuto sa mga patakaran ng gobyerno sa Amerika, tulad noong pinasara ng California ang isang Tesla factory sa kalagitnaan ng pandemya ng COVID-19. Ngunit ano kaya ang layunin ni Musk sa lahat ng ito? Marahil ay gusto niyang makasama sa pagbuo ng mas malapit na relasyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, tulad ng nagawa ng dating diplomat na si Henry Kissinger noong 1970s. Nais din niyang patunayan na kahit may tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, maaari pa ring magtagumpay ang mga negosyo tulad ng kanyang Tesla sa merkado ng China. Nakapagtataka nga, bakit hindi binitawan ni Musk ang kanyang relasyon sa China kahit may matinding galit si Trump dito? Isipin mo, si Musk ay isang negosyanteng gustong makinabang mula sa malaking merkado sa China at hindi niya gustong mawala ito. Sa kabilang banda, si Trump ay nagtatangkang tapusin ang bulok na kasunduan sa China na nagbunsod ng malaking trade deficit sa Estados Unidos. Sa ganitong sitwasyon, mukhang may panganib na maghiwalay ang landas ni Musk at Trump. Pero habang nangyayari ito, maaaring magbukas ito ng mas malalim na pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at China. Pwedeng si Musk ang maging susi sa pagbuo ng mga bagong patakaran na makikinabang sa lahat ng partido, kaya mahalaga ang kanyang papel sa mga darating na buwan. Isang kagulat-gulat na anunsyo naman mula sa Ukraine ang nalunsad kung saan kanilang winasak ang ika-1,000 na anti-aircraft missile system ng Russia sa gitna ng digmaan. Pero teka, ano ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa mga ulat, ginamit ng Ukraine ang kanilang drone unit mula sa National Guard para atakihin ang isang sistema ng BUK-M1, isang mahalagang sistema ng depensa ng Russia sa isang lugar na itinuturing nilang pinakamainit na bahagi ng labanan. Pero hindi binanggit kung saan o kailan eksaktong nangyari ito. Isipin na lang natin, isang malaking operasyon na naging mitsa ng isa na namang tagumpay para sa Ukraine. Ang BUKM-1 na tinutukoy dito ay isang sarili na nagpapatakbo, medium-range na surface-to-air missile system. Ang ibig sabihin, kayang nitong tirahin ang mga eroplano, cruise missiles at helicopter mula sa lupa. Binansagan itong SA-11 Gadfly sa mga reports ng NATO at ito'y isang sistema na talagang binigyan ng upgrade over time. Ang pinakanakakagulat pa, ayon sa mga Ukrainian, ang halaga ng sistemang ito ay $10 milyong, isang malaking pera, di ba?
Pero bakit nga ba mahalaga ang insidenteng ito? Sa isang banda, ipinakita nito kung gaano kalakas ang naging epekto ng Ukraine sa mga defense systems ng Russia, pati na rin ang kanilang pagtaas ng kapasidad sa paggawa ng drone. Kung titignan natin, malaki ang tulong ng mga drone sa mga labanang ito, pati na rin sa mga strikes sa mga military at energy infrastructures ng Russia. Freto pa, hindi lang mga drones ang pinapabuti ng Ukraine. Si President Volodymyr Zelensky mismo ay nagsabi na may progreso sa kanilang missile systems at electronic warfare, bagay na nagsisilbing hamon sa mga depensa ng Russia. Kailangan din natin alamin ano nga kaya ang epekto nito sa estratehiya ng Russia. Bakit nga ba patuloy ang kanilang pag-atake gamit ang Iranian Shahed drones? May mga ulat na nagsasabing nakikipag-ugnayan na ang Russia sa China para sa mas advanced na mga drones. Ano kaya ang layunin nila sa pagkuha ng tulong mula sa Beijing? Nasa gitna tayo ng isang digmaan na puno ng hindi inaasahang mga pagpapatuloy at turn ng mga pangyayari. Tila ba bawat araw ay isang hakbang tungo sa pagbabago ng kalakaran ng digmaan at hindi natin alam kung anong susunod na hakbang na susundan. Sa kabila ng mga labanang ito, makikita natin kung paanong ang bawat hakbang ng Ukraine ay may malalim na epekto sa buong digmaan. Tila ba patuloy ang paglaban sa iba't ibang aspeto ng teknolohiya at estratehiya? Ano kaya ang magiging epekto nito sa hinaharap ng Ukraine at Russia? Paano kaya ito magbabago sa takbo ng relasyon ng mga bansa? Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Share your thoughts down below.